itself is powerful, but Jesus Himself is very powerful. At sa umaga nito, naniniwala po ako, kung ikaw ay talagang nauuhaw sa Diyos, mararanasan mo siya. Kung ikaw ay naghahanap sa Panginoon, na talagang masusunod sa iyong buhay, makikita mo, ang taon na ito, it's not just a normal year of your life, but God will increase your territory, God will expand you, God will bless you, because God will use you na makita ng mundo ito na si Jesus na pinaniniwalaan mo, si Jesus na pinapanampalatayaan mo, ang magbibigay ng liwanag at buhay sa iyo. Amen? Can we shout the name? Jesus! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. What a wonderful name si Jesus. Kung tayo po ay makakarinig ng balita, we would always want to hear the good news. Wala sino man sa atin ang magsasabi sa iyo na ano yung gusto mong marinig, good news or bad news. Siyempre, we don't want to hear the bad news. We always want to hear the good news. At alam niyo po, yung good news na nais kong ibahagi sa inyo, ito po yung good news na ibig sabihin po in the Bible, in translation, in many books, the 4 books in the Bible, the first 4 books in the New Testament, the Matthew, Mark, Luke, and John, ang tawag po dito ay Gospel. Maririnig niyo si Pastor, Gospel of Matthew, Gospel of Mark, Gospel of Luke, and Gospel of John. Ano po ba yung ibig sabihin ng Gospel? Pag sinabi po natin Gospel, it is about the good news. Ano po yung good news? Good news na may nangyari, na nakita ng iyong mga mata. Good news na may nangyari na nahawakan ng mga kamay. May nakita at naisip ng isipan na kayang i-describe ng salita. And what is the good news? The gospel is the good news of the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Na dumating yung pagkakataon na hindi lamang siya blurred picture, na hindi mo maintindihan sino ba talaga Diyos, ano ba yung ginawa ng Diyos, pero sa katauhan ni Jesus, sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay, ipinakita sa atin ang tunay na mabuting balita ng merong Jesus na buhay. You know what is the best part of it? Yung Jesus na buhay, pwede siyang mabuhay sa inyong mga buhay. Sometimes it's difficult to understand. But this morning, my prayer is that you will not only learn about this good news about the life of Jesus, but that Jesus will be your personal Lord and Savior, because Jesus, the Son of God, revealed to us. Hallelujah. Yan po ang title ng ating mensahe. At ano po ba yung ibig sabihin nito? Handa na po ba kayo? Parang malungkot po kayo. Sabihin mo sa kapatid mo, Shalom! Shalom! Grace and peace of God be with you. Wala naman pong sumusunod. Hello? Pati niyo, katabi niyo, good morning na lang. Pag-iiga kayo magsabi ng Shalom. What a wonderful morning today. No? Yung pong binabasa natin, ang sumulat po nito is si John. Sinulat po ni John yung Gospel of John as a review para sa mga Gentiles, sa mga Hintil. And the Gentile, yung kanyang audience, ay nais ipakilala ni John kung sino si Jesus. At si Jesus ay anak ng Diyos, at hindi lang siya basta anak ng Diyos, kundi kung paniniwalaan nila si Jesus, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Yun po yung purpose ng Gospel of John. So ano po ba yung ibig sabihin ng the Word? Dito po sa pinag-aralan natin last week, the Word means from the Greek, it means logos. In biblical term, yun pong logos na yan, medyo komplikadong ipaliwanag. But to make it very simple, it talks about Jesus Christ. The Word is Jesus Christ. The Word
is God. Yung po yung binasa natin at pinag-aralan natin last week. And this word, hindi lamang siya basta salita na nag-create ng mundo, kundi ang salita ay pangwalang hanggan. No? He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Word is the source of life. Kung makikita po natin in the Jewish culture, if we will study more about the Jewish culture, yung konsepto po nila ng Diyos o ng God is very high. Because they are the chosen nation, piniling lahi, and they are expecting for a Savior. They call it the Messiah. So for hundreds, thousands of years, nag-aantay sila sa tagapagligtas. Because they believe their expectation is very high. There is only one God, Messiah, Savior, and they are waiting for this God. Sa kabilang banda, yung mga Gentiles, o mas alam na lahi ng yung mga Greek, no? Sila po have a lower standard of God because they believe in many gods. Sino po yung mahilig sa Greek mythology, yung mga teachers natin. Sino si Athena, si Althea, mga iba-ibang Diyos ng kagandahan, ng fertility, Diyos ng buwan, Diyos ng araw, Diyos ng mga bituin. So yung pong horoscope, it's not from the Bible. Ano kayo? Sagittarius? Aquarius? Memorize nyo yan mula January hanggang December. Pero yung Genesis hanggang Revelation, di natin kayang mag-recite. Hello? Tignan mo yung katabi mo, alam na natin yung books in the Bible. Pero alam mo yung horoscope, that is from that Greek gods that we are not supposed to believe. This is a very low standard ng mga Diyos, wherein gustong ipakilala ni John sa lahat ng lahi, hindi lang sa mga Hudyo, maging sa mga Hentil at maging sa susunod na iba pang lahi. Ang goal po ni John, bakit na sinulat yung Gospel of John, para iparana sa mga tao na ang Diyos ay pumunta sa mundong ito, at hindi lang siya basta pumunta sa mundong ito, God wants to connect Himself to you. God wants to be a personal God. Nakita niyo po yung pumunta sa Nazareno? Mga kababayan natin halos magpakamatay, mapunasan lamang nila yung pinaglalagyan ng image. Hindi nga po yung salamin na pupunasan nila kasi malapit na dugdagan sa atin. Because marami po tayong mga kababayan, we believe, pag nalapit natin yung panalangin natin na kagalingan o ano man yung hinihiling natin, makukuha natin. Nagpapahirap ang mga kababayan natin sa masikip, magulo, napakahirap para abutin yung Jesus doon na nakahiga sa salamin, no? Pero alam niyo ba ang totoo? Hindi nakahiga si Jesus. Buhay si Jesus at pwede siyang mabuhay sa inyo. Hindi nyo kailangan magpakahirap pumunta doon, kundi ang Diyos ang pupunta sa inyo, but it depends on you how much you will surrender, how much you will open your heart, how much you will believe in the Lord Jesus Christ, that He came down from heaven, the God that is eternal, the God that is the beginning, the God that is the creator of life, at nagpasimula ka na doon na si Jesus at ang Diyos, at nagkatawang tao siya para abutin tayo and have a personal relationship with God, our loving Savior. Today, pwede natin sabihin si Jesus sa kabilang banda, ang galing ng AI, ang galing ng ChatGPT. I believe Jesus is the greatest programmer ng buhay natin. Tinanong po ako ng anak ko, Mami, sino create ng computer? Tao. So meaning, hindi kinreate ni God yun. Tanong ng mga bata. Sinong nagbigay ng wisdom? But everything, the innovation, the invention of the scientists, ang pagbuo ng mga engineer, ng mga structure, lahat ng ito ay ginawa nila out of something. Meron silang pinagpunan. Kaya sabi ko, the favorite creation ng aking anak ay yung burger, French fries, at saka soft drinks.
Nakita niyo po ba dun sa page natin? Pero sabi niya, burger kasi meron create ang Lord na animal. Kapag ginagawa, sabi, bakit naman burger, french fries, tsaka soft drinks ang nakalagay? Di ba mami, ang burger galing sa animal, yung beef. Yung french fries galing sa plant, kinreate ng Lord. O, kung wala yung water, wala din soda. So, yun daw yung favorite creation niya, ang pagkain. But, napakaganda kong isipin na ano man yung i-improve natin sa mundo ito. Lahat ng improvement, may pinanggalingan creator. But God created everything out of nothing by the power of His Word. So God is the source of life and He is the creator of life. Jesus is the Word of life. Sabi po dyan sa John 1:2, basahin po natin, ganun po ba? Anyway, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. And Jesus is the God, the creator of life. Sabi po dun sa verse 3, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Kung wala daw ang salita, no? Kung pag-aaralan niyo po yung Gospel of John, yung chapter 1, kumbaga sa libro, it's an introduction. No? It's like a prelude. Kumbaga sa palabas, ano po yung tawag doon, yung advertisement? Ha? Yung, tulungan niyo ako sa word. Trailer. It's like a trailer. Yung chapter 1 ng John. Makikita po natin dito that the spoken word of God, He created everything in the world, and that is the source of life. Kaya po ang sabi po sa verse 4 in your Bibles, sundan niyo po ako, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Sa Kanya nagmula ang buhay. At ang buhay na ito ay may liwanag. At mula sa buhay at liwanag, binigyan tayo ng buhay ni Jesus. The Word is the source of life. Ang strange po, no? In John chapter 1, mga first few verses, dinidescribe niya si Jesus, pero wala pa yung name ni Jesus dyan. Pinakilala niya sa mga hentil si Jesus sa pamagitan ng salita. Pero wala pa po yung word ni Jesus dyan. Sa mga babang talata pa natin makikita yung pangalan ni Jesus. Pinapakilala ni Jesus sa bawat isa sa atin na ang buhay na may liwanag, ito ang totoong buhay. Kaya kitang tanungin, meron ka bang nakikitang pag-asa sa iyong buhay? I believe you are here this morning because you are searching for that light. You are searching for that something in your life na you're longing for, na hinahanap-hanap mo, na hindi mo mahanap kung saan-saan. That's why you go to this house of God, this house of prayer, and I believe the more you are seeking sa Panginoong Jesus, masusumpungan mo siya at matatagpuan mo siya sa buhay mo bilang buhay na tagapagligtas. The Word is the source of life. Makikita niyo po yung verses 6 to 8 dyan. There is not only the Word that is given to us, kundi nagbigay din po ang Diyos ng witness to the Word. Ano po yung witness? Saksi. Siya yung nagpapatotoo tungkol sa salita. At ito po yung sa katauhan ni John. Do you have your experiencing God devotional? Sino po yung wala pa? Pwede po bang pakitaas yung kamay? So lahat, meron na. So, I hope you're learning from your devotions and our sermon. Because I believe this year, the best year to start our year is to really acknowledge and make Jesus the Lord and Savior of your life. Sabi po dyan sa verses 6 to 8, sinugo ng Diyos at isang tao na ang pangalan ay Juan. Alam niyo po si John, kakaiba siya ng mga panahon na yun. Special ang kanyang kinakain, no? Hindi siya kumakain ng ordinaryong pagkain. For some people, he might look weird. Yung damit niya ay kakaiba rin. Tignan niyo po yung katabi niyo, di ba? Kung ano yung latest yan ang suot. But like John, nanatili siya doon sa certain standard na he believes, tinawag siya ng Diyos para i-prepare yung way ni Jesus. At every time John is
baptizing. Every time John is speaking about the coming of the Savior, a lot of people are listening. Hindi dahil mukha siyang kaiba, because the power of the Spirit of God is already inside of him, na alam niya, tinawag siya, he was set apart para magpatotoo tungkol doon sa ilaw. Sabi po dyan sa verse 17, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi suwan ang mismong ilaw, kundi napanito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ano po yung purpose ni John? His purpose is to work on for the people to focus to Jesus. Hallelujah. Do you want to serve the Lord? Do you want to serve the people? Even though it's difficult, even though it's challenging, napakaganda po nung example ni John na ginagawa niya ang lahat ng ito dahil alam niya hindi siya yung source ng liwanag kung hindi may pinagmumulan itong Diyos. At mula sa buhay niya, makita siya yung maging patotoo sa mga tao na merong Hesus Kristo. At ito ang tunay na liwanag ng buhay. Isa lang po yung goal ni John, to point people to Jesus. Hallelujah. It's a challenge for every believers. Some of us here have been believing in the Lord and serving the Lord. Maybe ang ilan sa inyo napapagod, nawawala yung ilaw, tumitingin sa kahinaan ng iba ng mga tao. But imagine si John, the food that he ate, the clothes that he wear, hindi siya umayon dun sa standard ng mundo at that time, ng culture nila. He said, "Hi, na alam ko na tinawag ako ng Panginoon at ang buhay ko ay ituro ang lahat ng tao patungo kay Jesus." My prayer is, do you also have that kind of love? My prayer is, as you really believe in the Lord and serve the Lord, it's not about your greatness, it's not about your talent, it's not about your ability, it's not about your sacrifices. But we will learn to fully surrender everything to God, humble ourselves, and make Jesus known sa buhay natin. Marami po sa panahon natin ngayon natatakot tayo. Katulad ni John, bibihira na lang yung maging katulad niya. Tignan niyo po yung sarili niyo. May ambisyon po ba kayo maging katulad ni John? Ikaw yung magpe-prepare para yung mga tao makilala at ma-encounter nila si Jesus. Wala nang ibang sasarap sa buhay natin, kundi maging kagamit-gamit tayo yung buhay natin na maituro natin sila kay Jesus. Pero this is the saddest part. And this is the saddest, pinakamalungkot na verse sa Bible. Samahan niyo po ako sa John 1:9-11. Next. Yeah. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Ito po yung tinutukoy si Jesus. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not, ano po sabi dyan? Recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Napakalungkot po ng katotohanan na bagaman ang Diyos ay inabot tayo, ang Diyos na pasimula pa ay nandito na, at ang Diyos na ang salita niya ay naging tao sa pamagitan ni Yesu Kristo. Pagdating niya dito sa mundong ito, ano po yung sabi dyan sa verses 10-11? Jesus was not recognized. And He was not just not recognized, Jesus was also rejected. Hindi siya kinilala ng mundo. Hindi siya tinanggap ng mundo. Sabi po sa Tagalog, pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Sa verse ng translation ng Tagalog, He was in the world, and the world did not know Him. Napakasakit po nitong talatang ito. Imagine mo yung creator, yung giver ng life, yung creator ng mundo,
mundo. Pagdating dito sa mundong ito, walang nakarecognize sa kanya at walang tumanggap sa kanya. He was rejected. Imagine niyo na lang kung magulang kayo, nagpalaki kayo ng anak, binigyan niyo ng best na maibibigay ninyo, pero isang araw, yung anak niyo, hindi kayo nire-recognize na magulang. Ang tingin sa inyo, baliwala lang, masamang magulang. No? Although, wala naman perfect na magulang, pero napakasakit na binigyan mo ng buhay, tapos yung mga anak mo magre-rebelde at hindi ka i-recognize bilang isang magulang. Ganyan ang ginawa ng mundong ito kay Jesus. At hindi lang yung mga noon-noon, ng mga Hintil at mga Hudyo. Maging tayo sa panahon natin ngayon, nagpapakilala na si Jesus. Nagpapahayag siya ng kanyang mga salita. Nagpapahayag siya sa pamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Nagpapahayag siya sa pamagitan ng kanyang Espiritu at gumagamit siya ng mga tao para ma-encounter mo si Jesus sa iyong buhay. But you keep on rejecting because you don't recognize Jesus. And what happened during that time? Karamihan. Majority did not accept Jesus. Majority, Jesus was not recognized. Majority, Jesus was rejected. But there's a good news. For some, for few, they welcome Jesus. Makikita po natin yung verses 12 to 13. Yet all who did receive Him, to those who believe in His name. Ano po yung sabi dyan? Basahin po natin. He gave the right to become children of God. Children born of not natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. If marami ang tumanggi at hindi tinanggap si Jesus, merong ilan na tinanggap at naniwala kay Jesus. And those few who welcome Jesus, alam niyo kung ano po yung nangyari sa kanilang buhay at ano po yung sabi sa salita ng Diyos. If you will accept Jesus and if you will believe in Jesus as the Creator, the Giver of life, and you will make Him your Savior, nagkakaroon po tayo ng new birth o tinatawag natin reborn spiritually. Sa binasa po natin, ang sabi po dyan, hindi ka ipapanganak ulit, no? Sa pamagitan ng physical birth. Kundi kapag i-acknowledge mo si Jesus sa iyong buhay, magkakaroon ka ng bagong buhay at ang bagong buhay na ito ay sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. We receive new life from God, and that through faith in Christ, meron tayong new birth. Sabihin nga po natin, I am born again. I am born again. Because I accept Jesus in my life. Hindi po ito isang relihiyon, pagiging born again. It's an experience na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay na iyong maging Panginoon, ibig sabihin, Master, na susunod sa iyong buhay. Magligtas sa iyo at magbigay ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ang totoo, kahit anong gawin mo sa buhay nito, hindi mo maniligtas ang sarili mo. Kahit anong gawin mong buting gawa, ang biyaya ng Diyos at si Jesus lamang ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo. Paano nangyari yun? Kaya nga siya nagkatawang tao at nabuhay sa mundong ito. Para akuin yung problema mo. Para akuin yung kasalanan mo. Para linisin yung karumihan mo. Para bigyan ka ng kalayaan sa anuman nagpapahirap sa iyong buhay. Para ayusin ang buhay mo at bigyan ka ng bagong buhay kay Kristo. At yung bagong buhay na ito, ano pong ginagawa ng Lord? Nire-rearrange yung ugali natin. Hallelujah. Amen? Ginawa ko pong RRR para madaling maintindihan. Reborn, receive, rearrange. No? Ano ba yung nire-arrange ng Lord sa atin? Inaayos niya yung ugali mo. Hello? Amen. Hallelujah! Inaayos ka ng Diyos yung ugali ko? Amen. That's our prayer. Tanungin mo nga sa katabi mo, medyo nagbago na ba ako? Sige po. Bigyan kayo ng time. Sabi sa'yo, lalo kang lumala. Kung gano'n ang pangyayari, manalangin pa tayo at magsisi. No? Time to time, bumabalik mo yung nature natin na mga pangit na ugali. Pero kay Kristo, kaya niyang ayusin yung ugali mo. Kahit na yung mga magulang hindi makontrol at maayos yung ugali ng mga anak wala ibang nakakapag-ayos ng ugali natin kundi si Yesu Kristo lang. Ang biyaya at ang pag-ibig niya, kayang ayusin ang ugali mo na napakasama. Hallelujah! Hindi na masyadong napakasama. Kaya ayusin ang ugali mo, ano man yan na hindi
ng Panginoon yan. And I believe this morning, hindi lang yung ugali natin ang babaguhin ng Panginoon, maging yung ating mga desires, yung mga pangarap. At ano ba yung motibo natin sa lahat ng ginagawa natin? Alam mo, business people would always talk to people. Ganito ang isip ng mga negosyante. Anong mapapala ko sa'yo? Magkano makukuha ko dyan sa deal? About ang employee, paano naman ang pwede niyo ba akong sharean? Ano ba yung mga motibo ng mga empleyado natin mga young adult? Ganda ng smile nila eh. Bayad ba yan? That's very honest. Totoo naman, di ba po? Diba? Ang isang tanong sa loob ng iglesia, when you're serving the Lord, anong motibo mo? Patalsigin ko yung leader. Para ako naman. Because we thought, leadership, authority, and power is like fame. Pero kaiba po ang Panginoon. Kaiba po ang iglesia. When we are living with our new life, dahil binago na tayo ng Kristo, tayo ay naglilingkod dahil ang motibo natin, pag-ibig. Dahil nagmamahal tayo sa Diyos. Dahil natanggap natin ang greatest love ng buhay natin. And that is Jesus. Kaya doon nakikita mo yung kapwa mo kahit nakaka-ubos ng pasensya. Kahit nakakapagod yung araw-araw mong ginagawa sa mga anak mo. Kahit napagod ka na magtrabaho at magsilbi. Pero kung ang motivation mo is love, there will always be joy in everything that you do. Especially when you know that you are living to serve your King, your Lord, and your Savior. Yes, kailangan mo kumita sa negosyo. Pero hindi mo para manloko. Sobra-sobrang utang. Kristyano ka na, huwag nang gano'n. Sabihin mo sa mga negosyante, huwag nang gano'n. Sa dilig ng sasakit, madaling sinungaling. Pero sabi ni Ate Glenn, sa lupa daw, mahirap. No? Kasi may mga broker, may mga sila, may mga ethics. Ewan ko po sa kotse kung anong ethics meron, di ba? Sa mga empleyado, di ba? Or always bayad pa yan. Eh, paano kung hindi bayad yung overtime? Because you want to spend more time to give your best in your workplace because that is also your service to God. Bayad ba yung mga nanay na nagmamahal sa kanilang mga anak? No? Naglilingkod at naglulutong araw-araw? Hindi kayo bayad. Pero dahil sa pag-ibig niyo sa kanila at pag-ibig na natanggap niyo kay Jesus, magagawa niyo ang lahat ng ito ng may kagaan dahil ang motibo mo is life. Say with me, love. Ang mabuhay mong muli, to be born again, it's not about your physical birth, but it is the birth of your spirit. Yung spirito mo na dating patay, kayang buhayin ng Diyos yan. At pag binuhay ng Diyos yan, pag na-born again ka na, ang tawag sa'yo, anak ng Diyos. Hindi ka na anak ng Diablo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na tayo anak ng Diablo. Last week, sinabihan tayo ni Pastora, anak daw tayo ng Diablo. Ngayon, hindi na. Anak na tayo ng Diyos. Di ba? At ang anak ng Diyos nabubuhay sa katotohanan. Dahil ang hari, ang ama ng kasinungalingan na yung Diablo, ang ama ng katotohanan ay si Yesu Cristo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi lamang basta nabubuhay sa katotohanan, kundi nabubuhay sa liwanag ni Yesu Cristo. In church, maybe some of you believe you are Christian, but you are still suffering from a secret sin. I don't know kung ano yung sikreto mong kasalanan. It might be pornography, drugs, bitterness, anger. You might have this secret sin na pwede mong maitago sa mga malalaking sin. Pwede mong itago sa asawa mo, sa pamilya mo. Pwede hindi alam ng church that you are into secret sin. But remember this. If you are living in secret sin, no matter how you keep it secret, it will always affect
your loved ones. Yung mga tao po na nagsasabing Kristiyano pero nabubuhay pa rin sa sikretong kasalanan, how you think, you're paranoid, you don't trust people, you always talk about the negative of people, it affects your family and it destroys the life of your children and your loved ones. And God is telling you tonight, to this morning, confess your sin. God is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all your sins. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. You and your household will be saved. Those people who are still living in secrecy are living, pretending to be good, to be okay, to be like Christian, but unless you repent and truly believe in the Lord, dito nagkakaroon ng tunay na liwanag at buhay. Kahit maglingkod ka na maglingkod sa Diyos, pero meron kang secret sin, there's no power in your service to the Lord. Because you're full of hatred and bitterness. You don't trust people. You always doubt them. You know why? Because you yourself, you know that you're into secret sin. And God wants to set you free. Jesus Christ can set you free. Ang sabi po sa Romans 8:15 to 16, at ang spirito na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong ano daw? Mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na spirito, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Ang banal na spirito at ang spirito ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Napakaganda po ng sinabi at sinulat ni Paul dito na sinasabi niya, kapag tinanggap natin si Jesus, ang tinanggap natin ay ang spirito ng Diyos. Ang sabi dyan, hindi ka naalipin ng takot kung hindi ikaw ay anak na ng Diyos. At sa pamagitan ng banal na spirito, ikaw ay pwede mo nang tawagin Ama ang Diyos. Ang banal na spirito ay parehong nagpapatunay sa inyo na tayo ay mga anak ng Diyos. Ano ba yung ibig sabihin nito? If you will check in your Bible, yung Romans chapter 8, it is about life in the Spirit. Paano ba mabuhay sa Spirito ng Diyos? Meron tayong dalawang buhay. It's our physical body, nasasaktan. Nagpapabango, pinagaganda, naliligo, nagme-makeup. Yan po yung physical natin katawan. Inaalagaan natin our physical body. But there's another life in us. And it could be alive in you. Ito po yung spiritual na buhay. Ito yung spiritual na buhay ay hindi mo nakikita, pero nagsisimula ito pag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. At ang spirito na ito na nabubuhay sa iyo, inaalis lahat ng takot. Binibigyan ka ng kalayaan. At ang spirito na ito na nabubuhay sa iyo, ang sabi dyan, ikaw ay anak na ng Diyos. Adopted son and daughter of Jesus Christ. Sabihin mo sa katabi mo, ampun ka na ni Jesus. What a privilege in the Roman culture to be called adopted children. Because sa Roman culture, kapag in-adopt na sa bagong pamilya, wala nang rights yung dati mong pamilya sa iyo. Yung bago mo ng pamilya, ikaw ay legitimate child na, bilang legitimate child, lahat ng ari-arian, lahat ng meron ng amo mong bago, sa'yo na yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo anak ng dyablo. Kung kayo ay anak na ng Diyos, napapa sa inyo na ang kayamanan at pangako ng Diyos sa inyong mga buhay. Hindi ka na dapat alipin ng takot. Hindi ka na dapat alipin ng kasalanan. Hindi ka na dapat alipin ng pagdududa. Hindi ka na dapat alipin ng sama ng loob. Hindi ka na dapat alipin sa lahat ng karamdaman dahil si Jesus ay nagbibigay ng buhay. Si Jesus ay nagbibigay ng liwanag. At si Jesus ay may kapangyarihan sa iyong buhay sa pamamagitan ng banal na spirito. Mararanasan mo ang lahat ng pinangako ng Diyos sa iyo. You have all the privileges to be the sons and daughters of Jesus. Pwedeng hindi natin laging nafe-feel meron Diyos. Maybe for some, meron ba talaga
close, maybe we are doubting. Maybe some of our hearts ay grabe na yung kalyo. Nagkaroon na po ba kayo ng kalyo sa paa? Kahit ipa-foods pa nyo, balik ng balik. No? Paano kaya kung yung puso natin grabe na yung kalyo? No? Alam niyo kung ang kailangan yan? Si Jesus, bibigyan ka ng bagong puso. Yung masuwayin mong puso, tuturuan ni Jesus yan. Magpakumbaba at sumunod sa Kanya. Dahil makikita mo ang bagong buhay kay Jesus. Walang katumbas at walang kabayaran na kayang pantayan ng mundo ito ang kayang gawin ni Jesus sa inyong mga buhay. Church, we may not always feel we belong to God. Pero tandaan natin, mayroong banal na spirito na iniwan si Jesus. At ito si Jesus mismo na kumikilos sa ating mga buhay. Ang banal na spirito ang nag-i-encourage sa atin if we are discouraged. Tandaan mo, hindi ka na dapat mabuhay sa takot. You're not slave of sin anymore. Pero ang master mo ay walang iba kundi si Jesus. Sabihin mo, anak ako ng Diyos. I am a child of God. And I belong to the family of God. You belong to a church wherein God is the head, He is the center, that universal church we belong kapag tinanggap natin si Jesus. Pero ang totoo po niyan, hindi mo lang basta tatanggapin si Jesus ng isang beses. You must learn to grow tungkol sa pananampalataya mo. And you need to choose a church where you will grow. Tignan mo yung katabi mo, where you belong. Saan ba church mo? Aside from the church of God, that is the universal church. Where do you choose to grow? Meron pong isang kwentong, lumang kwento na. Bago naman po kayo, kaya magkukwento na ako ng luma. May isa pong mananampalataya, umattend sa Presbyterian Church. After few years, few months, sabi niya, hindi ko na-feel si God dito. So, lumipat siya ng Methodist Church. Attend siya sa Methodist Church. Sabi niya, ba't ganun? Hindi ko rin ma-feel si God dito sa Methodist Church. No? Sabi niya, bakit kaya ganun? Kahit Presbyterian, pareho naman siya church, Methodist Church. Lipat ako ng lipat, hindi ko ma-feel si God. Sabi ng Diyos sa kanya, kasi yung moment na ipaparamdam ko sa iyo kung sino ka, umalis ka na eh. Many people left the church. Many people are not satisfied in the church. But you know what is the problem? How much we really hunger and being to live and to be used by God. Sabi mo sa katabi mo, wait for the Lord. Pag-antay tayo, alam niyo po, you have already the greatest gift in life. Ano po yung mga greatest gift na to? Tignan po natin, the best gift that we could ever have is Jesus, His Son. The Holy Spirit, the forgiveness, the eternal life, and encourages us to ask Him for whatever we need. Sino man nagtatanggap kay Kristo, ikaw ay bago na. Kung sino man ang mananampalataya kay Yesu Kristo at you will fully surrender your life to God, ikaw ay tinawag ng Diyos na kanyang anak. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. At dito na po sinabi yung si Jesus. Sa John 1:14, nagkatawang tao ang salita at nabuhay na kasama natin. Basahin po natin, nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspusyal na biyaya at tawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Hallelujah! Nasaan po yung salitang ito? Namumuhay sa atin. Pwede siyang mabuhay sa inyo. At ito ay si Jesus. Puspos ng biyaya at pawang katotohanan ang sinasabi niya. Sa English, full of grace and truth. Ito si Jesus. During the Old Testament, people will encounter God in the tabernacle. They need to go sa tabernacle to meet God. But in the New Testament,
The Word met us. The Word became flesh through the life of Jesus. Ano man ang struggle mo, si Jesus ay lumalapit sa'yo. You don't need to struggle para makipag-agawan na mahawakan si Jesus, kundi si Jesus ang lumalapit sa'yo. At gusto ni Jesus to really come closer to you. He is not dead. He is alive. At pwede siyang mabuhay sa iyong buhay. Gusto niyo po bang tumira si Jesus sa inyong mga buhay? Accept Him. And seriously, make Him your Savior and Master of your life. Church, magtatapos po tayo dito. Napakagandang verse. And I will read in verses 16 to 18. Out of His fullness, we all have received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is Himself God, and is in closest relationship with the Father, He made Him known. The word Jesus came in verse 17. At ano po yung sabi dyan? Pagdating po ni Jesus sa mundong ito, hindi po siya galing sa inyo at titigas ng ulo nyo. Hindi nyo ako ni-recognize. Nire-check nyo ako. Pero sabi po dyan sa verse 17, si Jesus na dumating sa mundong ito was full of grace. Hallelujah. Tayo po'y madala. And as we bow our heads, as we close our eyes, syempre, I would not miss this opportunity to invite some of you. Maybe marami po sa atin dito na naniniwala na matagal ka ng Kristiyano. But this year, God wants you to start this year to really make Jesus the master of your life. Ibig sabihin, masunod sa iyong buhay. You need to confess your secret sin and come before the Father. Hilingin mo sa Panginoon na patawarin ka, palayain ka, linisin ka sa lahat ng karumihan. Ayusin ka sa lahat ng nagpapabigat sa iyong damdamin at sa iyong isip. Ask the Lord, Lord, I want you to be my Master and Lord, and also be my Savior.